establish what the research aims para ma-achieve natin yung question na kailangan nating masagot. No? So again, kapag wala ito, kapag hindi natin talaga clearly ma-define yung problem natin as well as yung objective natin, walang research na mangyayari. No? Or kung magkaroon man ng research, baka in the end, hindi natin talaga masagot yung in-address natin na problem. No? Okay? And then next naman is yung atin pong type ng research. No? So medyo review na lang ito. Okay? Meron tayong 4 na klase ng type of research. So we have the descriptive, analytical, experimental, and then the last one is the exploratory. Okay? So again, ang descriptive, no, so ang goal niya ay ma-describe, no, ang goal niya ma-describe yung mga characteristics or yung behaviors po or yung processes, no, ng isang engineering system or kahit na anong engineering practices. Okay? So, ang example natin dyan, halimbawa, a survey on maintenance practices in industrial machinery or a study documenting yung energy consumption pattern po sa mga manufacturing plant. Samantalang yung analytical naman, ang focus naman nito is the process of examining and yun pong mag-interpret ng data na nakulat natin para maintindihan natin ano ba ang correlation or ano ba ang relationship ng bawat variables, engineering variables na pinipresent natin. No? So, example na dyan, ano ba ang effect, no? We are to study ano ba ang effect ng iba't ibang cooling methods, okay? Pagdating sa efficiency natin ng heat exchanger, or pwede rin naman na pag-aralan natin ano ba ang relationship between ng drilling parameters as well as yung well productivity. So, this is for petroleum engineering, no? And then yung third naman na type ng research natin is the experimental, kung saan dito we test yung hypothesis natin. Paano? We try to control, we try to manipulate yung mga variables and parameters natin. And then after that, we observe, no? Ano ba ang effect ng mga ginawa nating manipulation dun sa controlled engineering settings natin, no? Ano ba ang possible na maging effect to the dependent variables. Okay? And then yung last na type is the exploratory, wherein, diga, sabi nga natin, pag exploratory, ito yung klase ng initial research approach, no? Wherein ang goal nga is makapag-investigate tayo ng mga bago, emerging, ito yung nag-aaral tayo kahit medyo kukunti pa lang yung mga existing sources natin. Wherein ang purpose naman niya is para po ma-identify if there is really a potential application or potential na innovation in a specific na area. No, like for example, with regards to the topic ng nanomaterials, no, ano ba ang potential na gamit nito pagdating sa mga structural na components, or halimbawa if we are to investigate a feasibility study ng mga autonomous robotic system which is in line po with offshore oil platforms. Okay? So, kapag nakapili na kayo, again, na-identify na ano yung problem, ngayon nakapili kayo ng type ng research, again hindi naman limited lang sa isa, no? Ang type of research na pwede natin gawin, pwedeng combination of these four. Pwede ka na mag-experiment na meron content descriptive, no? So, depende sa study natin. And then, yung third po na component natin is yung methodology na gagamitin natin in conducting the collection ng data, no? So, again, review na lang ito. We have actually 3 methods, no? Pagdating sa research methodology, so we have the qualitative method, the quantitative method, and the mix, no, or the combination of these two. Again, for qualitative, ang focus po nito is maintindihan natin yung mga experiences, yung concept, paano by yung actual na kayo mismo ang naka-experience, no? Like, for example, like the interview, no, conducting yung focus group discussions, or pag-conduct ng case study. Okay. While sa quantitative method naman, ang focus naman nito is, kaya nga quantitative, ang focus is ma-quantify yung mga data natin. So, dito, pagdating dun sa
Sa qualitative, more on characteristic, yan. Ang makukuha natin dyan, description, no? While quantitative naman, again, we try to quantify. May numbers talaga tayo dito, no? So we focus on statistical analysis, no? So yung methods na commonly ginagamit natin dyan is surveys, experiments, statistical modeling, ayan, no? And then we also have yung sampling. Okay? So, pagdating sa sampling, we try to determine how yung participants natin or subjects will be selected. Okay? So, okay. So, yung sampling, no? So, yan yung we try to determine sino ba at papaano ba yung participants natin ay mapipili, no? So, dun sa proseso ng pagsasample, yan yung sineselect natin yung few, no? Or yun nga yung tinatawag natin na sample from a bigger group, or yun yung kadalasan tinatawag natin na population, no? To become yung basis natin para makapag-estimate tayo or makapag-predict ng a certain fact or a certain situation or kumbaga outcome noon regarding a bigger group. Okay? So, yung mga common techniques na ginagamit natin pagdating sa sampling ay yan pong random sampling, stratified sampling, or convenience sampling. No? So, ano ba ang difference nitong tatlo? So, kapag random sampling, no, kaya nga random, so tayo po, yung bawat element dun sa ating population, merong equal at the same time ay independent na chance para mapili as our sample. No? So, ano ba yung mga common na methods na ginagamit natin pagdating sa random sampling? So, ang pinaka-common na dyan is yung fishbowl draw. No? So, basically, kaya tinawag na fishbowl kasi previously gumagamit ng fishbowl, no, kung saan meron tayong papel, doon natin may isinusulat tayo doon, tapos tinutupi natin at inilalagay doon. But, pwede naman sa atin na kahit saan basta container, no, basta pwedeng paglagyan ng papel natin, pwede na siya, no. So commonly ginagamit natin siya, 'di ba, kadalasan pag mga Christmas party, yung pinakamadaling way para kumbaga kapag may mga pa-raffle tayo, no. So yon. Ano pa, pwede rin natin for random sampling yan, yung computer programs, no, yung common na ginagamit ng maze, di ba, kapag pag may pa-event kayo tapos may pa-raffle din, di ba? So, use the wheel of names, di ba? So, yun, pwede siyang magamit. And, pwede rin naman na gumamit ng table of random numbers, no? So, yung table of random numbers, commonly siya ay makikita po natin sa mga research methodology or sa mga statistics ng mga libro, no? And commonly yan ay nandun sa appendices, no? So, ano bang itsura niya? Hindi ko lang sa inyo, pero if you are to think, parang, I guess kayo naman ay gumamit na ng steam table. Tama ka nga? Ha? Di ba kayo gumagamit naman ng steam table? Huy. Hindi pa kayo nagamit ng steam table? Ayan, si Carl lang. No, si Carl lang yata. Ayan, madami. So, kita niyo naman doon, puro number siya. Pero, yun kasing numbers na nandoon, no, yun ay, kumbaga, specific values kapag pinagbangga mo yung mga parameters natin. But, for the table of random numbers, as in random numbers lang talaga siya, pero siya ay naka-rows, tsaka naka-column din. Na commonly kapag table of random numbers, parang a total of merong 5 number, merong 10, no, na naka-table and naka-rows na siya. And kung sa steam table, meron kang certain na pressure, certain na temperature na pagbabanggain or volume, diba?
doon, ang sasabihin mo lang, since random nga, ikaw lang ang magsiset. Okay, halimbawa, page ganito, tapos ay column 10, tapos ay row ganito. So, hindi mo ina-expect or hindi mo alam kung ano ba yung random, ano ba yung number na lalabas. Okay? And then, samantalang yung stratified naman, no, yung stratified sampling naman, um, gumagamit tayo ng tinatawag na stratification process. No? So, yun yung method kung saan um, dinidivide natin yung population into smaller na subgroup. And ang tawag po dun is yung strata. Okay. So, yung strata, siya ay binubuo based on the kumbaga yung shared attributes or characteristic ng ating mga sample. Like for example, halimbawa ang population natin are those na working professionals, no. So if you are to make strata, no, pwedeng ang maging basis natin or yung attributes natin is halimbawa age bracket or halimbawa ay educational attainment or pwede na okay range ng salary, no. So from there, like for example, educational attainment, ito yung mga working professionals na graduate ng doctoral, masteral, ito graduate ng ng undergraduate, graduate ng high school, graduate ng elementary, hindi talaga nakapag-aral, yan, no. So yun yung strata natin, and from that strata dun po tayo pipili ng ating magiging sample. Okay? And then, ano pa yung isa? Yung namang convenient sampling. No? So, other term na ginagamit pagdating sa convenient sampling is what we call the accidental sampling. No? So, kaya nga convenience kasi ibig sabihin, nakabase siya kung upon convenience kung paano natin ma-access yung mga sampling population natin. No, so kumbaga kung nasa isang lugar ka tapos meron ka na kaagad na nakasalubong, no, tapos kita mo na possible siya ay maging sample natin, di yun, no. Pero ang cons nga lang ng paggamit ng convenient sampling is that maaaring makabilang mo siya as our sample, but then no, maaari na yung information na ibibigay niya ay hindi yun yung information na hinahanap mo with regards to your study. No? So, anong sunod? Pagkatapos nun is yan na. So, gumagamit tayo ng ganitong sample para po ma-ensure, no, na valid at reliable yung ating po na data na makukollect. Okay? And then, dun sa proseso ng data collection, no, so pagdating sa data collection, meron tayong dalawang klase ng data na pwede nating magamit, no. So pwede na gumamit tayo ng primary data wherein yan po ay yung mga data na directly ay kino-collect natin from our subject. And common na method na ginagamit natin ay the conducting ng surveys, interview, observation, yan, experimentation, kasi tayo mismo yun. While yung another type ng data naman natin is na secondary data, which is yan naman yung mga existing data po from other sources. Like for example, like the journals, yung mga thesis, yan, mga dissertations, books, no. So yan yung mga secondary data. So in our study, so we both have this two data po, no. So we can have yung primary data, we can also have yung secondary data. Okay? So after ng data collection, no. So ngayon paano naman natin siya i-analyze? Okay? So ipe-present natin sa ating research design, ano ba ang method ang applicable depende kung ano ang data ang na-collect natin. No. So there are different techniques that we can use. Pwede na mag-statistical analysis tayo. It can also be thematic analysis or pwede rin naman na content analysis. Okay. No. So commonly we use softwares para mas mabilis sa atin lalo pag statistical analysis, no. So we use SPSS, Excel or NVivo for data analysis.
Okay? So, I really do believe na kayo naman ay kumbaga na-experience nyo nang gumamit. Ang natanong ko ang mga kabatch ninyo pero ang nagagamit nyo pa lang is the Excel. Nung kayo ay nag-EDA, nag-engineering data analysis. But I guess it's time for you to really explore na dito sa subject na ito medyo hindi na natin matatakil yung paggamit ng mga softwares. But I do hope na kumbaga we try to explore na this SPSS and this NVivo, no, even yung Excel, no, kasi nga daw some of you gumamit ng Excel, some of you ay hindi, no, parang manual ang talagang pag-answer niyo during that time na kinukuha niyo yung course. And then next po is the ethical consideration. Okay? So, after yung sampling method natin at nalaman na natin kung sino yung magiging samples or yung magiging participant in our study, before you conduct the data collection, it is important po na masigurado natin na yung participants po are fully informed kung ano ba yung ginagawa natin na study. Unang-una, you should inform yung ating participants. Ano ba yung study meron tayo? No, bakit kailangan na pag-aralan siya, no? Papaano na nakasama siya as our participant and ano ba yung gagawin, no? Ano bang i-collect sa kanya na data, no? And then after that, pag na-present mo na, you have to make sure, no, bago talaga makakuha ng data, magbigay ng consent at pumayag talaga ang inyong participant na magbigay ng information, hindi yung sa pilitan, no? Sa pilitan, ikaw na, pasuyo-suyo naman, ikaw may sumama at magsagot na dini, no? So, hanggat maaari, ay di humingi tayo ng consent. So, after that, kapag nakapag-collect na tayo ng data, ngayon, you are to protect naman yung privacy at the same time yung data na nakuha natin. You have to make sure na confidential siya at hindi siya ma-access ng iba na hindi naman kasama sa iyong research, no? So, yun ay parte ng iyong responsibility as the researcher, no? So, we have to make sure po na sa pagko-conduct ng research, dapat po tayo honest, no? Iwasan natin na magkaroon ng kahit na anong manipulation in our study or magkaroon po ng falsification ng ating na data, no? So, kasi nadidepict yung purpose, bakit ba tayo nagre-research, bakit ba kailangan natin itong alamin kung imamanipulate din naman natin at kumbaga ay lulukohin lang natin yung sarili natin. No? So, we have to make sure na kung ano talaga lumabas dun sa study natin, then so be it. No? So, i-explain na lang bakit ganito ang nangyari. Okay? And then next po, research timeline as well as yung budget and resources. So, I really do believe, diniscuss ko naman ito during the discussion ng, I think, during the research problem and research objective, no? That as a researcher, you have to consider yung timeline na meron kayo at the same time regarding your resources. Kailangan nyo talagang i-assess, no? So, we have to develop, kayo po as a researcher, if you have this timeline or ito lang yung panahon na meron ka pagdating sa i-conduct ng research. Like for example, if that is a project study, no? So, you have 2 semesters for that, total of a whole year, no? Or 10 months para doon. So, you are to plan, no? You are to plan ano ba yung gagawin mo every month, every week, every day, no? Para dun sa panahon na meron ka, no, matapos mo yung research na gagawin mo. No? So, iisa-isahin mo talaga siya. And talagang tsatsagain mo na dapat matapos mo siya. No? You are to hindi lang basta mag-set ng different activities, magplano, no? But to continuously monitor, no? Ano ba ang nangyari na dun sa naging plano mo, no? Ano na ba ang ano na ba ang natapos at ano na ba ang nagawa mo, no? Kung halimbawa, para makita natin, medyo na-delay yata tayo sa part na ito, sabi ko nga sa inyo, pwede namang mag-realign, mag-recalibrate,
para mag-ayos ng plano para ma-achieve pa rin natin yung ating target na output at the end ng timeline na meron tayo. No? Same with yung ating budget and yung ating resources. No? So you are to identify yung funding or saan ba manggagaling yung magiging fund natin or yung budget natin with regards to our study. No? Lalo sa inyo na design and development ang marami. In the end, meron kayong mapoproduce na technology, na innovation na machine. Pero bago mabuo yun, kailangan ng alam niyo ng budget para siya talagang mabuo at mapagawa. No? So, unang-una, di lang yan ang study ninyo. Alamin niyo muna saan ba kukuha ng pera. Sa mamit sa daddy ka, meron ka akong ninong, ninang, tito, tita na nagbibigay sa'yo ng pera, no? Or may scholarship ka ba na dito manggagaling? Magkano kaya yun? No? Hanggang magkano kaya ang kaya? No? So, yan. Kailangan ma-identify natin siya. And then, dun sa budget na yun, i-allocate natin, okay, ito yung nakaplano namin. No, ito yung design namin, ganito aabutin. No, so, kailangan talagang is-check ninyo bawat aspect ng inyong research kasi baka mamaya ang laki ng allocation nyo ng para dito. Pero halimbawa, with regards to the raw material, ay kukunti ang magiging allocation. Ay, wala ka ng pera para doon. No, mamaya, wala ka ng magiging raw material, hindi mo na magamit ngayon yung machine na dinevelop mo kasi wala ng raw material na i-input. No, so you have to also ensure yung availability ng necessary resources po natin. Kasama na dyan, including yung personnel. Halimbawa, sa study ninyo, meron kayong automation. Meron bang tao na possible or kayang gumawa ng automation ng inyong machine? No. Or equipment, no? So, meron ba tayo, like for example, yung mga measuring equipment natin pagdating dun sa ating testing, So, as well as yan, facilities. Halimbawa, in the end, meron kayong mag-assess kayo ng quality ng product output ninyo sa laboratory facility siya. Okay, meron ba ditong available dito sa Batangas area? No? Or baka sa Manila pa? Or baka naman sa abroad pa? No? So, you are to assess, no? Abroad pa, naku, lugi na, malaki na ang magagastos ko, baka hindi na ito pwede, no? So, yun, i-check po natin siya. Okay? So, kung check yan lahat, then we can proceed with conducting the research. No? So, here are some of the examples. No? So, hindi ko na siya isa-isahin. I will be giving this to you to read, no? Para malaman natin paano ba i-identify itong okay ka lang po sa inyo, October 30 performance. Okay, no? So, nasa na tayo? Yan. So, nandiyan yung mga sampling, ano ba ang proseso ng pag-data collect, analysis, ethical considerations, timeline, budget, no? So, ganyan lang din ang inyong, umaga, iisa-isahin ninyo kung paano ba yung method, no? Okay? So, ari namang isang topic, this is, I think, for petroleum na topic, no? Okay, so then let's proceed with research and engineering, no? So again, yung research design, that is the comprehensive plan po. Diyan naka-outline kung ano ba ang gagawin natin sa ating research, no? So, importante na talagang supported ng literature review ang lahat ng mga ilalagay natin dito sa ating research design. Kasi kung hindi, no, ay di magsisimula tayo sa simula, no? So, again, for experimental design, this is conducting yung controlled experiments po natin para matest yung ating na hypothesis. And which is ang main goal natin is ma-determine yung causal relationship dun sa atin ng mga variables. While yung descriptive design naman, again, this is to discuss, to describe, no, yung characteristic, yung processes, yung observations natin without any manipulation na mangyayari. No. And then, ayan, design and development. So, this is one of the research design.
Okay? Which is, isa yan sa pinaka-crucial. Bakit? Kasi in the end, tayo po ay merong technology, merong innovation na mabubuo. No? Kasi yung proseso niya, ang focus nga natin is makapag-create and makapag-refine ng mga bagong solutions or technologies. Okay? So, ang pinaka-purpose po nito is makapag-innovate tayo, makapag-develop tayo ng mga practical solutions, no? Or ma-address po natin yung in-identify natin na needs. Okay? So, yung commonly na step-by-step na component or parts ng ating design and development na research design is magsisimula yan with the concept design. No, tapos after nun is the prototype development. After that is the testing. And then after ng testing, yung ating po na iteration. No, okay. So, okay. No, so kung mapapansin ninyo, yan ay naka-align sa objective natin. No, magsisimula sa designing process. Tapos ipa-fabricate, i-develop. Tapos ay preliminary testing. Tapos ay final performance testing. No. So, during the testing, doon natin nakikita na okay, no. So, anong tawag dito? Kapag nagte-testing tayo, doon natin nakikita, ay parang kailangan nating i-improve ang parts na ganito. Ay kailangan nating i-improve yung part na ganito kasi mababa yung production, mababa yung efficiency. Yun yung tinatawag natin na iteration. But commonly, yung iteration na term, ang ginagamit natin dyan with regards to our study is what we call the modification stage. No. So, dun sa modification stage, dun tayo, kaya nga modification. Dun yung proseso na magmo-modify, imo-modify natin yung initial natin na design para makita natin alin ba ang pinakamaganda na na overall design ng ating pinopropose na machine. The only difference is that medyo magastos tayo dito kasi may physical tayo meron tayong prototype, no? May prototype na tayo, no? Okay po. So, samantalang, kapag naman design and simulation, same lang din naman siya ng proseso. Pagdating sa design and development, the only difference is, sabi ko nga, wala tayong prototype pagdating sa design and simulation. Ang pinoproduce natin sa designing process natin is yung tinatawag natin na virtual model. No, yung virtual, may dinidesign tayo and ginagawa natin ng virtual model. And then yung model na yun, sinasimulate natin siya, ino-optimize natin, may mga binavary-vary tayo pagdating dun sa design. No, again, wala tayong physical testing because we don't have any prototype here. We only have the virtual model. No, so ito yung advantage pagdating ng simulation kasi dahil nga walang prototyping, no, more of ang revision na gagawin natin is dun sa mismong virtual model lang, no. So, pagdating sa simulation, we are to propose for we are to propose for different design options and then we try to simulate it, no. At yun nga, pagdating sa pagsasimulate, we use advanced tools as well as yung software pagdating sa pagsasimulate, no. Commonly, ang ginagamit natin ay yung CAD, and then we use yung CFD, we use ANSYS, no, pagdating sa sa simulate, no. So, kaya dun sa mga simulation yung topic, no, commonly yun ang tanong ko. No? So, ano ba yung software na gagamitin ninyo para makapag-simulate? No? Kasi hindi siya basta-basta. No? Siguro, ang mahirap pagdating sa design and simulation ay, anong tawag dito, medyo magastos tayo. No? Medyo magastos tayo. No? Pero in the end, kapag nagawa mo na, nabuo mo na at gumana ang iyong machine, okay na siya. Pero pagdating sa simulation, kailangan mo pa talagang hanapin ano ba yung pinaka-applicable at pinakamagandang software na lahat ng
present natin, lahat ng present na objective natin ay mako-cover ng software na iyon. No? Tapos nga, kadalasan, may mga siguro mga student na license, no? Pero hindi nga cover lahat na kailangan talagang mag-subscribe ka, no? Na medyo mahal din naman ang pagsa-subscribe. So yun yung difference pagdating sa simulation, no? Tsaka medyo kailangan, medyo mataas ang ng iyong laptop or ng iyong nung gagamitin mo pagdating sa sa simulate, no? And then yung last one is the mathematical modeling, no? So sa mathematical modeling naman, ang ginagawa natin dito is commonly this is a combination, no? Pwede na design and development plus mathematical modeling, or pwede rin naman na design and simulation plus mathematical modeling. No? So yung mathematical modeling, it involves na nag-create tayo ng mathematical representation nung physical system natin, no? Para makita ano ba talaga ang behavior niya. No? So, ang purpose natin is makapag-develop tayo ng equation, ng mathematical equation na pwede pong ma-model yung complex system natin. And because of that, mas madali na sa atin ang mag-solve ng engineering problems. Okay? So, yung proseso natin dito is we try to define yung mathematical relationship, we solve equations, and then we validate yung models natin with empirical data. Okay? Okay. So, diretso naman tayo. After identify yung research natin, choosing the type of research, ano yung research methodology naman natin. No, ngayon we are to choose, no, paano naman tayo magko-collect ng atin na data. Okay? So depende kung ano ang anong tawag dito, depende kung ano ang research tool ang gagamitin natin, depende kung ano ba ang data na kailangan nating makuha. No? So, ang common natin na research tools na ginagamit are the questionnaires, interviews, observations, God bless you, okay, test, and scales. No? So, magsimula tayo with the questionnaire. Okay? So, yung questionnaire, yan yung commonly used natin na tool, okay, pagdating sa pagpakollect ng data. No? So, yan ay written questions. No? Yung question natin, pwede na open or close-ended, no, na mga question. Okay, so depende, yung questions natin, depende kung ano ba ang purpose, kung ano ba yung data na hinihingi natin, no. And commonly, ang questionnaire yan ay ginagamit for descriptive research, no. So, this is used also kapag straightforward information ang required pagdating sa mga respondents natin, tapos yung respondents pa nga natin ay sobrang dami, no? So it can be administered by, like for example, pwede siya na mailed questionnaire, no? Okay, so pag mailed questionnaire, common yan, ini-email or even sa messenger, no? Yan yung common na ginagamit ngayon, no. Kaya nga lamang, no, ang administration natin through mail questionnaire, medyo mababa ang ating response rate, no. Kasi katulad yan, aminin nyo, diga, kapag may nag-send sa inyo ng questionnaire or pag may mga survey, no, kahit ngayong simpleng pa-survey ng inyong governor or ng inyong class rep, no, ay tamad at tamad pang buksan, tamad at tamad na magsagot, no. Yun din yung nangyayari commonly kapag mail questionnaire. So, ang tendency talagang mababa ang result natin kapag ganito. But we can also conduct the administration of questionnaire. Pwedeng collective administration, no? Like for example, if your target is
halimbawa mga mechanical engineers, no. So last parang 2 weeks ago, no, ay nagkaroon ng national convention ng mechanical engineers. So yun yun na mga mechanical engineers ang attend doon. So madali sa iyo at marami kaagad ang participants or magiging subjects ng iyong study kasi alam mo na marami doon or lahat ng nandoon ay mga mechanical engineers, no. We can also have yung mga administration sa public place, no? Sa malls, simbahan, sa labas ng simbahan, sorry. Sa plaza, no, sa school, yan. So pwede naman, no. And then yung sunod sa questionnaire is yung interview. Okay? So, compared sa questionnaire, less technical tool siya pagdating sa pagko-collect ng data. Kaya lang medyo formal pagdating sa, formal ito compared sa questionnaire, no? And nakadepende sa capability at sa ability ng inyong interviewer ang type ng ng research ang gagawin natin, no. So meron tayong tatlong type. It can be structured, it can be unstructured, or pwede rin naman na semi-structured. Kapag structured yung ating interview, no, so yung researcher natin, no, they ask a predetermined set of question, no. Okay, yung predetermined set of question na yun ay nakalagay sa tinatawag natin na interview schedule. Okay, so yung interview schedule siya ay written list of question, pwede siya na open or closed-ended na prepare ng ating interviewer for a person-to-person na interview or interaction, no. So kung ano, kumbaga, during the course of interview, kung yun ay isinulat ha, kung ano yung nandoon, kung ano yung nakasulat doon, same wording, or ano yung pagkakasunod-sunod ng ating question, ano yung pagkakasunod-sunod ng question, ayun din ang pagkakatanong mo, no, as the interviewer. Okay? Samantalang yung unstructured naman, no, samantalang yung unstructured interview naman, so ito, sabi ko nga, medyo dito, ito yung medyo witty na klase ng interviewer, yung mabilis talaga mag-isip, no. Kasi pagka unstructured interview, which is actually other resource, ang tawag dito is in-depth interview. Okay? So yung interviewer natin, gumagawa siya ng framework, no. Yung framework na yon ang tawag doon interview guide, no. Okay, interview guide, kanina ay interview schedule, no. Sa unstructured, ang tawag naman ay interview guide, na commonly, hindi yung mismong question ang nandoon. Meron ka lang mga wordings, phrases, topic na nakalagay doon sa interview guide na iyan. And then, during the course of interview, yung interviewer natin, no, siya ay mag-formulate, mag-iisip siya ng itatanong, no, nung question spontaneously during the unstructured na interview. Okay? So, doon nagbabago din kung ano yung susunod mo na itatanong kasi nakadepende siya doon sa magiging sagot ng ating interviewee. Okay? Samantalang, yun namang semi-structured is a combination of these two. Although, medyo controlled yung ating questioning process, no. Flexible naman pagdating sa interview kung paano niya sasagutin yung mga questions. Okay? So pagdating sa interview, pwede yan na one-on-one, no, ibig sabihin yung researcher natin tsaka yung respondent. Pwede rin naman na group interview, ibig sabihin yung researcher tapos maraming respondent, siguro mga 5 to 10, no. Ang common na tawag dito is panel interview. Baliktad. Pag panel interview, maraming interviewer, isa yung respondent, no? Or pwede rin namang vice versa. Kumbaga basta marami yung interviewer natin. Or pwede rin naman na focus group discussion or in collective or marami ang mag-join dito, including yung mga experts natin, no? So paano ba siya
kinokonduct commonly face-to-face or pwede rin through telephonic or other electronic sources, no? So, eto, na-experience ko lang ito kapag yung face-to-face, that is very common. Yung telephonic, no, na-experience ko lang ito kapag halimbawa merong, ito lang ito possible sa inyo kapag nakagraduate kayo, maybe some of you, no, ay magme-message sa akin, ma'am, pwede po ba kayong maging character reference kasi kami po ay nag-a-apply ng trabaho, ay pwede ka po kayong ilagay namin, gano'n. Kasi papalagay ang email, tas contact number, tas maya-maya may tatawag na galing dun sa ina-apply na company. Tapos dun ini-interview kung gaano kakilala yung nag-a-apply. No? So yan, common ko yung na-experience kapag gano'n. No? But then, ang pinaka-common at pinaka-basic natin ginagawa is we use notepad, tape recorders, video recorder, or katulad ngayon, ang dami na namang technology na pwede natin gamitin para tayo ay makapag-record at makapag-save ng data. No. Okay? Then, next naman is the observation. So, yung observation, this is yung recording ng behavior ng ating na sample. No? So, relies on what the researcher has witnessed. So, ibig sabihin, kung ano ang na-witness ng ating researcher, then yun yung i-record niya. Hindi yung kung ano lang yung narinig niya or kung ano lang yung sinabi ng ng ibang tao. No? Okay? So, pagdating sa observation, okay, wait lang ha. Okay, balik lang tayo. Pagdating sa observation, meron tayong dalawang types, no? It can be participant observation or pwede rin naman na non-participant or systematic observation. So, ano ba ang difference itong dalawa? Kapag participant observation, it is when yung researcher natin, siya ay nagpa-participate dun sa action or dun sa activities ng grupo natin na ino-observe, no? In the same manner noong mismo members, no? With or without knowing na sila po ay ino-observe. While kapag non-participant naman, on the other hand, it is when yung researcher natin does not, kumbaga hindi siya kasali, hindi siya involved dun sa mga activities ng grupo, pero he or she remains, kumbaga, passive na observer. Kumbaga, nagwa-watch siya, nagli-listen siya dun sa mga activities, and then from there, nagdodraw siya ng conclusion based dun sa na-observe niya. No. Okay? So, marami tayong iba't ibang techniques na pwedeng magamit para tayo ay makapag-record ng ating observation. Okay? So, pwede na we use field notes, no? Pwede na gumamit ng tape and video recording, yan, narrative, pwedeng umaga pag na-observe natin, gawa tayo ng narration kaagad. Pwedeng gumamit tayo ng scales, no? Kung saan, kung magiging scales ay, syempre, ipe-prepare na natin siya. No? And then we can make mga categorical recording, no? Or pwedeng yan, gumamit tayo ng mechanical device, no? Katulad nung tape and video recording. Okay? So, isa pa rin sa ginagamit natin is itong observational checklist. Okay? So, this observational checklist, this is based sa rating scales tsaka coding system. No? So, yung checklist na yan, siya po ay nakabase sa iba't ibang categories. So, una na dyan is kung meron tayong duration recording. Kapag duration recording, ibig sabihin po yung length of time na involved in occurrence noong some behavior. So, kung magagaano katagal nag-occur yung behavior na hinahanap natin. While yung frequency recording naman, yan yung bibilangin natin kung ilang beses na mag-occur yung behavior na hinahanap natin. While yung interval recording naman, yung observation ng one subject during a fixed period of time,
No, so kumbaga meron tayong nakaset na ito yung time lang kung kailan tayo mag-observe, no. So kailan lumabas yun for that specific time. And yung continuous recording naman is from start to finish, no? Kumbaga kung magse-set ka or meron ka specific na for a whole month, no, na ikaw ay magre-record, mag-observe, no? So ano yung mga pagbabago, ano yung mga na-observe mo, kumbaga okay, ito yung nangyayari, mamaya may nagbago, record mo ulit yan, okay, nagbago na ulit, no? So, each and every happening ay i-record natin siya. Okay? So, next naman is yung ating po na scales. So, yung scales, ginagamit natin siya to use para po makolek yung different forms of data, no, para ma-quantify natin yung response ng ating respondents para ma-measure yung ating na variables. Okay? So, yung type ng measurement scale natin ay nakadepende po dun sa data na nagagamitin na or data na makukuha natin. So, it can be nominal, it can be ordinal, it can be interval, or pwede rin naman na ratio. So, commonly, ang ating anong tawag dito, commonly, lalo pag descriptive, yung type ng scales natin is attitudinal scale, no? So, sa under ng attitudinal scale, meron yan na like the Likert scale or yung summated rating scale. Meron dyan na yung Thurstone scale, no? Yun naman yung equal appearing interval scale, or other books ang tawag din ay differential scale. Or pwede rin naman na yung tinatawag na Gatman scale or yung cumulative scale. No. Okay? And then next naman is the test. Okay? So yung test, yan. So, kakatapos lang ng inyong test itong nakaraan, no? Itong nakaraang linggo. At actually, 2 weeks ago, no? So, yung test, siya ay measurement tool para ma-measure natin yung performance po ng kada individual in a specific na areas of interest. Okay? So, meron tayong dalawang klase ng test. So, una muna dyan is the norm reference or yung standardized test. And yung pangalawa naman is the criterion reference test. Okay? So, sa norm reference test, this is used relatively para ma-measure po yung performance ng mga individuals. No, norms or yung standard, basically yung standard with the performance is compared. Okay? So, here are some of the commonly used types ng norm reference test. So, una na dyan is ito pong achievement test. No. So, sa achievement test, mini-measure natin yung performance ng individual in different subjects. Okay? So, which they have learned and interpreting this performance in the form of grades. Okay, to compare with the performance and learning ng others. So, ang common type nitong or ang example nitong achievement test is actually the National Achievement Test din. Ano? So, tandaan niyo ba, nung kayo elementary or even nung high school, di ba meron tayong achievement test? Tandaan ninyo, yun yung panahon kung kailan dapat complete uniform, talagang nakasapatos tayo, malinis ang mga kuko, talagang naligo, no? Tapos ay ibang teacher ang nagbibigay ng exam, tama ba nga? Tapos ay, tawag dito? Tapos ang ginagawa pa sa aking pagkakatanda noon, pinagtatabi yung hindi masyadong yung hindi masyadong matalino doon sa matatalino, no? Kasi ang goal ng achievement test kasi is hindi siya para magkaroon ng pinakamatalino at kumbaga nung extremes, may matalino, may hindi. Kailangan level lang, no? Kasi ang goal is halimbawa yung grade ninyo, halimbawa grade 3, no? Kailangan yung pinaka-average, yung mean ninyo ay kapag kinompare with the standard, no, ay kumbaga papasok kayo doon na okay, nasa level talaga kayo na ng grade 3. Ganun kasi yung achievement test, no, hindi siya patalinuhan talaga, no. So, tandaan nyo gayon, na
Tanda ko nun kasi yung teacher ko sabi sa akin, "Ay, wag madamot ha, ikaw ay magpapatulad sa iyong katabi." Gano'n, nung elementary, 'di ba? 'No. Even parang dito sa atin sa Philippines, meron na siya grade. Hindi siya lagi, parang hindi siya lagi. No, grade 3, grade 6, no. So yun, ginagamit siya para ma-determine yung academic level or yung strength or weaknesses as well as yung knowledge na tutunan ng sa bawat subject for a specific year, no. And then yung next naman is the aptitude test. Okay, so yung aptitude test, siya naman ay ginagamit to measure yung potential of some individual in learning about what he can learn, not about what she has already learned. So ito yung ano pa ba yung capable ka na matutunan? Ano yung pwede mo pang malaman? Saan ka pwede pang magiging interesado, kumbaga. Ang common dito, dati, meron kaming CSAT or yung College Scholastic Aptitude Test, no? Or pwede rin, ang tawag doon ay NSAT, National Statistic Aptitude Test, no? Or ang common ngayon na example ng aptitude test is the NCAE, no? NCAE, NCAE, ano nga meaning nun? National Career Assessment Examination. Meron ba kayo nun? Ha? NCAE. Yan. Si Mika lang ang aking wala si na Fiona. No. Yan. Pero I believe lahat meron ito. No. So, yung NCAE self-assessment, career awareness, tsaka career guidance. No. Okay? So, parang tanda ko yung NCAE. Diyan ipinapakita parang, okay, saan ka subject mas inclined? Diba? Parang, magaling ka ba sa math, mataas ba math mo or science mo or more of ganito ka ba sa subject. Tapos tanda ko dun sa amin, parang 2 pages yun eh, yung sa subjects muna. Ako tanda ko parang nasa 90 plus, parang nasa 95, 96 yata ang math ko, ang science ko nasa ganun ding level. Tapos, yung sunod na page nun, parang merong sinuggest kung ano yung field, yung career na pwede mong pasukin. And yung sa akin, more of ganun nga, engineering, pagdodoktor. Pero meron sa akin parang nasa 80%. Pwede daw akong maging chef, mag-bake, yan. Ganon. Kaya meron ganon. Kasi sabi ng mga kabatch ninyo, wala daw kayong ganon. Parang subjects lang. Tama nga? Kung saan ka lang mataas. Okay. Kasi, pero alam niyo, meron yung mga sinundan ninyo na mga batch. Kasi, meron akong estudyante na tanong, kasi nga, sinishare ko rin naman ito. Sabi nila, ma'am, yung sa akin, alam niyo po, ang mataas ay ako daw po pwedeng magpare. No, parang nasa 98% siya ay sa pagpaparian niya. Kaya sabi ko, di ba't nandito ka ngayon? No, ayun. So, merong ganon na exam or test, no. And then, isa pa, no, other type ng test is the intelligence test. Kung saan, yan, syempre, mini-measure yung mental abilities natin. Ina-analyze yung situation, to create meaning, to organize yung ideas, and to measure yung abstract intelligence of an individual. No? So, ang common na dyan is the IQ test. Okay. So, dito ay, yan, tinitest yung level ng ating intelligence. No? Nung first year college kami, meron kaming subject sa na parang psychology. Parang meron kami dito mga test, once in a while may mga exam, para malaman if ka ba, ikaw ba ay genius, yan, ikaw ba ay moron or imbecile or average ka lang ba, yan, ano ba ang level mo, so ayan, yan yung common na example ng intelligence test. And then personality test, no. So ito naman mini-measure yung type ng characteristic or yung personality para ma-measure po and to measure yung behaviors, yung skills or yung needs natin. So ito ang pinakasikat na sikat pagdating sa personality test. Narinig niyo na ba yung MBTI? Yung mga mahihilig dyan sa K-pop, K-drama, yan. MBTI. Ano ang meaning ng MBTI? Myers-Briggs
type indicator, tama, di ba? Parang dyan malalaman kung ikaw ba ay extrovert or introvert, kung ikaw ba ay more on sensing, more on judgment ka ba, feelings, di ba? May mga ganon. Tama ka nga. Yan. And then, pwede rin naman for like yung mga psychological test under din ito, personality test, no? Psychological test para magkaroon ng diagnostic personality. Yan, diagnostic examination. No? So, yan. And then, vocational career test. So, ito naman to measure yung ability and suitability ng mga tao in adapting some profession and career. No, so, ito ang example nitong vocational career test are those na like yung mga test from TESDA like the NC1, NC2. No, meron ba kayo? No. Meron ba kayo? Ha? Wala. Okay? No, pero yan yung example natin. And then yung last is the sensory motor test to measure an individual's sensory capabilities and motor abilities and to measure yung sensory coordination natin. Okay po? No. So, tumigil muna tayo dito dahil yan, matatapos na yung oras natin. Okay? So, do you have any question, concern, clarification? Yan. Okay? No. So, let's continue our discussion tomorrow. No. Tatapusin natin yung buong chapter 5 tomorrow. Okay po? So, I already uploaded yung guidelines natin pagdating sa paggawa ng inyong research proposal. Huwag kayong mag-alala sa mga susunod na araw. Isa-isahin natin yung mga parts and components na iyan para kahit papano ay alam natin kung ano ba ang content, ano ba ang laman noong part na iyon. Pero, isinend ko na lang din yan kasi lalo by next week kayo ay mag-face to face. May mga chance face to face, no? May mga chance siguro, may mga waiting time kayo. So, maaari punta kayo sa library so you can start na makapagsulat, makapagawa, makapag-research ng inyong research proposal. Ano po? Yung inyong research manuscript para makapagsimula na kayo. Kaya nilagay ko na yung guidelines. Okay po? So, yan. Pero again, sabi ko naman sa inyo, ituturo ko naman sa inyo, magdi-discuss pa tayo sa mga susunod na